Hello, hello. Hello, everyone. Blessed, perfect day, my brothers and sisters. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord, for your grace and mercy. Glory to Jesus. Thank you for your grace and mercy. Ito lang po ko muli, Panginoon, na narito na naman po tayo pagkat ito nais ng Lord muli na ma-share muli ang kanyang salita, kanyang mga pangusap. So, hindi lang po sa akin, kundi gusto rin po ng Lord na may bahagi rin po ito sa inyo. No, for His glory, para po sa kalaman ng lahat. Sapagkat gustong-gusto ng Lord ito na marinig ng mga tao, marinig ng kanyang mga anak, o lahat ng tao, upang bigyan sila ng gabay, no, kaalaman sa mga pangusap niya, sa mga salita niya. O, kaya ganun po tayo kamahal ng Lord. Ganun ka po niya kamahal at ako. No? And all of this, mga kapatid, is para po sa ikabubuti natin, and then of course, para po sa kanyang kalwalhatian. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hello po, blessed day po, Sis Mitch from Canada. Wow, praise God. So, hintayin pa po natin mga darating pa. So, napaka-bless po natin ngayon, mga kapatid. Sapagkat binigyan po tayo ng panibagong buhay, kalakasan, o hininga ng ating Diyos Ama. No? So, sige. Let us worship po na po natin si Lord. No? Naway, lulhati natin siya ng buong puso, hindi lamang sa ating mga bibig, kundi dapat po sa ikabuturan ng ating mga puso. So sabi ng Lord, no, 2 or 3 gather in His name, I will be there in their midst. No, diba? Says the Lord. So glory to Jesus, glory to God. All the glory is belong to Him alone. So let us worship the Lord God right now. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, Father. We worship you, Lord Jesus Christ. Holy Spirit, may you touch us, Lord. May you touch every one of us, Lord Jesus Christ. Sa lahat po, Panginoon ko, Lord God, na makakapakinig nito, sa lahat po na makakaabot nito, Lord God, Lord, we pray na i-touch po ang mga puso nila, Lord God, right now. Open their heart, open their mind, Lord God, upang maunawa po nila ang pangusap mo sa bawat isa po sa amin. And Lord, inaalay po namin ang awiting ito ng buong puso bilang munting alay po namin sa iyo for your glory. We love you, Father. We love you, Jesus Christ. We love you, Holy Spirit. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Blessed morning po, day po. Tita Angie Naldino is watching from Israel. Let us worship the Lord right now. Ganda ng aking pagsawian sa niligtas sa kayamatayang liwanag ng iyong pagmamahal. Thank you, Jesus. Pinalaya ng iyong habag. Sa pagkabulag
Yes, Lord. Tumulong sa iyong biyaya. Sa lalim ng iyong pag-ibig, umaawi. Let us worship God. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Ialay natin ang mga buhay natin sa Panginoon. Karapat dapat lamang na ialay natin ating puso, ang ating buhay sa ating Panginoong Yesus. Suko'y tanging sa'yo. Tanging sa'yo lamang, Lord. Laging sa'yo. Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus Christ. Kaligtasan. Walang ibang kaligtasan. Ang kagalingan. Jesus, nabihag sa dakila mong pag-ibig, umaawi. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, tanging sa'yo, iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Yes, Lord. Ang buhay ko, Lord God, ay tanging sa'yo lamang, Panginoong Sus. Laging sa'yo, Panginoong Sus. Iaalay po namin ang aming buhay, aming puso, Panginoon. Ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Yes, Lord God. Oh, Rabadasha Ita Ramasondo. Thank you for your loving us, Lord Jesus Christ. Thank you for your loving us, Lord Father God. Sa iyo, Panginoon. Kami sa iyo, Panginoon. Kami sa iyo, Ama. Ko'y sa iyo. Yes, Lord God. Bibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan. Yes, Lord, dahil sa buhay na iyong inialay sa pagtubos sa buhay, tubos sa dulo ay kalayaan ko. Pagtubos sa buhay na lubos sa krus na nagdulot ang kalayaan ko. Buhay ko'y tanging sa'yo. Yes, Lord Jesus. Oh, Ramashahila Ramasondo. Thank you for your grace and mercy for us, Lord God. How tanging sa'yo. Yes, worship the Lord God. Worship Him with all of your heart. Oh, Ramashahila Ramasondo. Buhay ko'y tanging sa'yo, lagi sa'yo, iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Oh, yes, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Yan. Salamat, Panginoon, Lord God. The presence of God right now in our midst. No? I feel the presence of God right now. It's very strong. And I feel it at naramdaman ko rin nasa iyo, nasa atin si Lord ngayon, sa ating kalagitnaan. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus Christ. Father, we glorify you. Maluwalhati ka sa buhay namin, Ama. Malulhati ka sa buhay ng Panginoong Yesus sa araw nito, Lord. Ikaw lang pong may taas. Ikaw lang pong makita sa aming buhay, Lord God. We are nothing without you, Lord Jesus Christ. Wala po kaming may pagmamalaki, Panginoon, kundi ang kabutihan mo lamang at pagmamahal mo lamang sa aming buhay, Lord God. It is by your only grace. Kaya po kami dito, Panginoon, ay naririto. Kaya po kami, Lord God, ay nagkaroon ng Christianity. Nagkaroon kami ng pananampalataya, nagkaroon kami ng kaligtasan, kapatawaran at buhay na walang hanggan. It's only by your grace, hindi po sa pamagitan ng aming ginagawa, sa mabuting gawa o sa
Kahit, Panginoon, na pagtipo-tipunin pa namin ang aming ginagawa, Panginoon, ay kulang na kulang pa ito, Panginoon, sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon ko, Lord God. Lord, ginagawa po namin to sa pagtitipon ito. Ginagawa po namin to na pakinggan ng mga salita mo, Lord, sapagkat, Lord, ikaw pong aming Diyos, ikaw po nagligtas sa amin, ikaw po yung nagmamahal sa akin, nagmamalasakit sa amin, Lord God. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord God. Oh, Holy Spirit, may you touch in our heart right now and let them, Lord God, know your revelation, your message for them, for those who watching this and listening this, Father God. Lord, may you glorify your name, Lord Jesus Christ, Father, in our life. Lord, salamat po sa panibagong araw na ito, panibagong buhay na ito, panibagong grasya mo, Lord, at pagmamahal mo sa amin. Thank you for your protection in our family. Lord God, salamat po. Tunay nga po, Ama, na ang iyong pagmamahal, na iyong pag-iingat sa amin ay hindi po nawawalay, Panginoon po, Lord God. Lord, matindi man ngayon nangyayari sa iba't ibang bansa, Lord God, ngunit mas matindi, Panginoon, ang iyong pagkilos sa amin sa mga tao, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, sa kapayapaan, sa pagmamahal, sa joy na nilalagay mo sa aming puso, kahit na, Panginoon, na ganitong kinakaharap namin sa iba't ibang bansa, sa aming napapanood, Lord God. Lord, sapagkat alam po namin, Lord God, yung sinasampalataya namin, sapagkat alam po namin ang Diyos namin na hindi nagpapabaya sa amin, Panginoon. Lord, thank you for your loving us, Father God. Thank you for your resurrection from the dead, Panginoon. Thank you for the cross, Father God, Lord Jesus Christ. Thank you for the blood that shed on the cross, Panginoon, Lord God. And thank you, Jesus Christ, Lord, that you raised it from the dead, Panginoon. Kung wala ka, Panginoon Jesus, kung wala ang pagbuli mong pagkabuhay, ay wala po aming panampalataya that Lord Jesus Christ, na kami ay nasa kamatayan na, Lord God. Wala kaming pinanghawakan ng mga pangako. Sapagkat, Lord God, kung hindi ka muling nabuhay, Panginoon ko, Lord, wala po kami ngayon dito sa harapan mo. Wala po kami hindi natipon-tipon na Lord, salamat po, Ama, sa dakilang mong pag-ibig, Lord, na binuhos mo sa amin. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus Christ. We love you, Father. We love you, Jesus Christ. We love you, Holy Spirit. Amen. And amen. Hallelujah. Wow. Blessed morning, Jan. Brother Pastor Jerick Pass. Waffle May. Dayan Moral Gobliganin is watching. God bless you po. And sino po yung anood nito? Sino po makakarating? God bless po sa ating lahat and your family. And thank you. Hallelujah. So, silimulan na po natin, mga kapatid, no? So, ang binaba po ng Lord, no, na kanyang pangusap, ito po ay na-share ko na rin po sa ibang mga kapatid natin, but sabi ng Lord, i-share ko ito sa Facebook upang marami pong makaabot nito at makaalam, no, ng katotohanan nito, ng kanyang panawagan sa mga tao at malaman nila kung ano ba talaga ibig sabihin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus. Hello, blessed morning, blessed day, perfect day. This is Jenny Lynn Sapad watching that. God bless you. The topic na binagustong ipahayag ng Lord sa lahat, no, sa mga tao pang di nakakaalam, is ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. No? Ano kaya po yung dahilan? No? Ano po kaya pinakadulot? O ano po yung pinaka-main reason? O ano po yung nagdudulot ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus? Bakit po siya? Yes, Lord. Medyo po nag-interrupt yung signal, but God will not allow interruption. Thank you, Lord. So, basahin po natin yung John chapter 11. Basahin po natin, mga kapatid, yung 1 Peter Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Christ. Wala po aking signal. Tensya na po. Yan.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Jesus. Ayan. Sa 1 Peter chapter 1 verse 3, ito po yung sinasabi sa Bible, no? Sabi dito that praise be to God. Praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, no? In his great mercy, he has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Wow. Hallelujah. Diba? Praise be to God. Thank you. Thank you, Jesus. Basahin po natin sa Tagalog, no? Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Yesus dahil sa laki ng habag niya sa atin. Laki ng habag niya sa iyo at sa akin at sa lahat ng tao. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Napakaliwanag po yung mga kapatid, no? Because of the resurrection of our Lord Jesus Christ, no? Muli niyang pagkabuhay, nagkaroon daw po tayo ng pag-asa. Anong pag-asa yung mga kapatid? Halukain natin, no? So, nung mga unang panahon, mga kapatid, nung wala pa si Lord Jesus Christ, no, talagang alam po natin talaga na nagkasala ang tao. Mula sa kila Aden hanggang sa henerasyon, no? Hanggang sa kumalat po yung kasalanan ng tao. Hanggang umiral yung kakaibang kasamaan, no, na ayaw ng Diyos. So kung mababasa po natin ito, mga kapatid, at makikita natin sa nakasaad sa Bible kung ano yung parusa ng ating Diyos Ama sa lahat ng mga taong nagkasala sa Kanya. Yes, mga kapatid, ang ating Diyos Ama, mahabagin, maawain, at mapagmahal, no? At napakahaba po ang kanyang pasyensya. Napakahaba. So ngayon, mga kapatid, nakita naman din natin ito, mga kapatid, no, na sinabi ng Lord doon, ng ating Diyos Ama sa kapanahunan ni Noah, nagsisisi siya kung bakit pa niya ginawa ang tao. Why? Kasi nga po, mga kapatid, sabi ng Lord doon, sapagkat puno ng kasamaan ang umiiral ng puso sa puso ng mga tao. Kumbaga, ang ibinubuhay nila, no? Ang ibinubuhay nila ay talagang kasuklam-suklam na sa ating Diyos Ama. So dumating yung judgment ng Lord sa panahon na yun. Nasabi niya, lilipunin ko ang mundo mamagitan ng tubig. At talagang ginawa po yun ng Panginoon. At alam po natin yan na namatay ang mga tao, maliban lang po sa tao na may takot sa Diyos kasama ng kanyang pamilya. At ang pangalan niya ay si Noah. No? Yan. So talaga makikita po natin, mga kapatid, yung kung gaano kung gaano kinasusuklaman ng ating Diyos Ama
ang paggawa ng kasamaan. Lalo na pat yung kasamaan na yon at kasalanan na yon ay umaabot na doon sa kanyang trono. So, ibig sabihin mga kapatid, seryoso po ang ating Diyos Ama dito sa kasalanan ito. So mga kapatid, kung nandun po kayo nung last time na nag-share ako about sa how created a man, no? So, inuulit ko po, you and I is created by the image of God and the likeness of God. So God is holy. No, God is holy. Yung mga panahon mga kapatid, nung una yung nilikha si Adan, wala pang kasalanan. Hindi pa pumapasok yung kasalanan na iyon. Hindi pa po yun umiiral sa isipan at sa dugo at sa buhay ng tao. No? Kung nandun po kayo nung napakinggan niyo po yung shinare ko po patungkol doon. So sa ayot sa gusto po natin mga kapatid, ang Diyos po natin ay seryoso dito sa kaso natin bilang makasalanan. Sa mga kaso natin na umaabot na doon sa kanyang trono. Kumbaga yung amoy niya sa atin is hindi na maganda sa kanya. Kumbaga tayo mabaho na sa kanyang pang-amoy. So dumating panahon na yon mula sa Old Testament hanggang sa mga Israelites, no? Dahil sa pagkakasala ng tao, patuloy niya itong pinaparusahan. Pero hindi ito basta-basta pinaparusahan. Baga, binibigyan niya muna ng mga ultimatum ang mga taong ito para makapag-isip, para maunawaan nila kung bakit nagkagano ng buhay nila, kung bakit maraming namatay. It is because of our sin. No? So, sa mga panahon na yung mga kapatid, no, nakulong, no, maraming na judge, maraming namatay, maraming nakaligtas, no. So tayo mga kapatid, no, mga panahon na yon, nagkaroon na ng mga relihiyon. Ito na, relihiyon. About to sa relihiyon. Kung makikita po natin mga kapatid sa Old Testament, wala pong relihiyon doon. Wala pong relihiyon na binabanggit doon. Relihiyon. Nagmula lang po ang relihiyon sa gawa ng tao. Kumbaga, ang pinapakita ng Lord doon, no, is magsumunod tayo sa Panginoon, magkaroon tayong relationship sa Kanya, individual, sumunod tayo sa Kanyang kalooban, at mamuhay tayo na may kabanalan, na may holiness and righteousness. Yes. Pumasok lang itong religion na ito pagdating na ni Lord Jesus Christ. Pero si Lord Jesus Christ hindi rin sinabi na gumawa ng relihiyon. Talagang nagmula lang ito sa tao. Naglikha lamang ito ang tao. So, yun na nga po. Sa mga panahon na yun, no, wala pa tayong faith. No, kung wala pa si Lord Jesus Christ, hindi po mabubuo yung faith natin ngayon. So, tanong ko mga kapatid, no, ang faith natin, kaya nagmula yung faith natin, kaya nagkaroon po ng Kristyanismo, it is because of Jesus Christ. It is because of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Yes. Because of the resurrection of our Lord Jesus Christ, nagkaroon tayo ng faith. Paano kung wala? Hindi siya muling nabuhay. Saan tayo pupulutin? That sabi sa Bible that you and I is against God. Nagkasala tayo. We are sinner. And the Bible says, the wages of sin is death. The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen po? Yes. So,
Dahil nalaman natin yun na kamatayan, kung hindi pa natin nakikilala si Lord Jesus Christ natin, no? Talagang nararapat lang tayo doon sa kamatayang iyon. Doon sa impyerno. You and I nakatalaga na doon. Because nagkasala nga po tayo, mga kapatid. At because of the resurrection and the power of the resurrection of our Lord Jesus Christ, no? Pero bago yun natin makita, isinalaysay ng ating Diyos Ama yung habag at awa niya. Kung tutusin, mga kapatid, isang pitik lang niya, wala na dapat tayo sa mundong ito. Diba? Dito natin po makikita yung haba ng pasensya ng ating Diyos Ama because of His Son, Jesus Christ. Because of His Son, Jesus Christ. No? Sa panahon na yun, mga kapatid, kung mababasa nyo doon, kahit na lumalayo ang mga tao, ang kanyang mismong mga anak ng mga Israelite sa kanya, kahit na iba yung sinasamba nila, kahit na iniligtas na sila doon sa kulungan ng Parao, pero naglikha pa rin sila ng Diyos, ng ibang Diyos-Diyosan, na sinasabi nila doon na itong Diyos na ito ang nagligtas sa atin. Kapatid, napakasakit nun sa ating Diyos Ama. Napakasakit nun na marinig niya na sasabihin na itong batong, itong guyang ito ang nagligtas to, samantalang ang Diyos Ama ang tumulong sa kanila para lang maalis sila doon, para lang makalabas sila doon sa bilangguan na yun, na kung saan tinotorture sila, na kung saan nandun yung hagupit, yung pagpaparusa, yung Christ, yun, di ba? So gumawa, nahabag po ang ating Diyos Ama doon, mga kapatid. Gumawa ulit siya ng pagkakataon upang makalaya ang kanyang mamamayan. Pumili ulit siya ng isang tao na may takot sa Diyos. No? Gumawa ulit siya ng pagkakataon, mga kapatid. So pinalaya dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga mamayan, pinalaya niya ito. No? Pero hindi pa doon nagtatapos, mga kapatid. Sapagkat gusto ng Lord, gusto niya makatiyak sa yun. Wala po yung signal ko, sorry po. Gumawa ulit ang pagkakataon ng ating Diyos Ama para makalaya sila doon. At pagkatapos ng pinalaya sila ng Panginoon, may ginawa po ang Lord. Gusto niya makatiyak o hindi, no? So gusto makatiyak nitong ating Diyos Ama kung ano yung nilalaman ng puso ng mga taong ito, ng mga anak niya, kung sila ba ay susunod sa Kanya o hindi. So, merong test, mga kapatid. So, dumating time na dinala sila, niloob ng Lord, na dinala sila ng Diyos Ama doon sa wilderness, na kung saan dito niya bubusisiin ang kanilang mga puso't isipan kung saan ba talaga ito nakatuon. No? So, dumating ang time na nandun pa rin yung pagkapasaway na sa Diyos. So, mga kapatid, no, dito, dahil sa nakita ng Lord yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya, nagbaba po siya ng Kanyang batas. Na kung saan itong batas na ito ang dapat na sundin ng mga tao, na sundin ng Kanyang mga anak, sapagkat ang Diyos natin, ang Diyos Ama ay banal. So makikita naman po natin doon kung nabasa na po yung 10 Commandments, no? So, binabato ng Diyos Ama. Naawa ang ating Diyos Ama sapagkat alam niya itong mga kinikilos ng mga anak niya ay papunta na sa kawalan. So, yung mga kapatid, dumating ang time na nagkaroon na naman
ng judgment ang Diyos sa kanila. Nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng kamatayan. So, dito mga kapatid, makikita po natin kung ano yung nangyayari noon is nangyayari ngayon. Yes, Lord. So, dumating po doon mga kapatid, no, na nagkaroon ng judgment ang ating Diyos Ama sa mga anak niya. Yun na, mismong mga anak na yun, mga pinili ng Diyos. Nagkaroon pa rin sila ng judgment. Pinarusahan sila ng Lord. Kaya kung makita yung mga kapatid sa mga nangyari ngayon, marami na mamatay, maraming kakasakit, it is because of our sin. It is because of our disobedience to God the Father. Matapos ng mga kapatid, matagal na simula ng mga kapatid, matagal na wala ng koneksyon ang tao sa Diyos. Dahil sobrang katigasan ng puso at ng ulo ng mga tao, matagal na walang koneksyon ang tao sa Diyos. Ibig sabihin, nasaan ang buhay nila? Nasaan yung pamumuhay nila? Nasaan yung pamumuhay natin noon nung wala si Lord Jesus? Yes, putol-putol. So, simula ng mga kapatid, no, nawala ang koneksyon ng tao sa Diyos. Matagal na panahon. Kahit na nag-aalay sila ng mga hayop para lang patayin sa presensya ng Diyos, para lang hugasan ng dugo ng hayop ang mga tao dahil sa pagkakasala nila. Sa mga panahon yung mga kapatid, no, pinagawa sila ng Lord, pinapatay sila ng mga hayop, yung mga magandang kasing hayop, inaalay sa Diyos yun, at pinapatay nila. At yung dugo na yun, mga kapatid, yun yung nagiging pinangpanghugas ng Lord sa mga taong yun. Pero dahil sa hindi pa rin makita ng ating Diyos Ama yung gusto niyang makita sa mga taong yun, sa puso at sa buhay ng mga taong yun, paulit-ulit pa rin nilang ginagawa yung kasalanan. Sinasadya nilang gawin yung mga bagay na yun. Hanggang sa naging ritual na lang mga kapatid yung ginagawa nila. Hindi na yun galing sa puso nila. No. Yun, simula ng mga kapatid, matagal na hindi nagparamdam ang Diyos. Galit ang Diyos sa tao. Pero by the grace of God, hindi niya agad-agad, alam mo yun, pinahaba pa niya ng pinahaba ang ating Diyos Ama ang buhay ng tao di sa mundo. Bakit niya pinahaba? Sapagkat nag-isip pa siya ng isa pang muling pagkakataon, the last chance, upang maibalik muli ang relasyon ng tao sa Diyos. Wala na mga panahon na yun, talagang bagsak doon sa 10 Commandments. Wala isa nakapasa. So, ibig sabihin mga kapatid, wala na tayong pag-asa pag-asa na mabuhay pang muli. Wala tayong pag-asa na makasama at makarating doon sa kaharian ng Diyos. Nothing. But by the grace and mercy of God. Yan. But by the grace of our Father, gumawa pa siya ng huling pagkakataon mo at ako at lahat ng tao upang maibalik yung relasyon ng tao sa Diyos, upang magkaroon ng kalayaan ng tao, upang bumalik ang may mga sakit karamdaman, upang magkaroon ng pag-asa mga tao, upang magkaroon ng joy and totoong love ang puso ng tao. Hallelujah. Rekatusha hilaremasande. Ano pong ginawa yung mga kapatid? Sabi sa Bible, God so loved the world that He gave begotten Son, that whoever believes in Him shall not be perished, but have eternal life. Have eternal life. So, wow. Sino tayo para ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak? Sino tayo mga kapatid?
Tayo nagkasala. Tayo lumayo sa Diyos. Nagpakasama tayo. And then, ang Diyos natin ay mas lalo niyang pinahaba ang kanyang pasensya sapagkat ikaw at ako at ang mga tao ay sobrang mahal niya. Higit sa lahat, ayaw niya mapunta ikaw at ako at ang mga tao at pamilya natin doon sa impyerno. Doon sa paghihirap ng buhay na tinatawag na kung meron man eternal life, meron din eternal death. Siyempre, ayaw po natin doon mga kapatid. Ayaw po natin pumunta doon at ayaw po ng Diyos yun. So, anong ginawa niya? God, He gave His Son. Dati mga kapatid, yung hayop ang pinanghuhugas niya, yung dugo ng hayop ang pinanghuhugas niya sa kasalanan ng tao. But on that time, 2,000 years ago, the blood of man, the pure, yung isang tao na hindi nagkasala, siya pa ang inalay niya. Siya pa mismo nag-alok. Father, I'm here. Inaalay ko ang buhay ko sa mga anak mo. See? Kahit na alam ng ating Panginoong Hesus na ganito, ang ganon ang sasapitin niya, kahit mamatay siya, but ginawa pa rin niya. Kahit sinabi niya, Ama, take my cup. Kunin mo yung bigat na nararamdaman kong ito. Pero sabi ng Lord Jesus Christ, hindi ang aking kalooban ang masusunod, kundi ang iyong kalooban, aking Ama. See? Diba? Wow. Ito dapat mga kapatid. Patuloy gusto ng Lord na ma-realize ng mga tao kung ano yung kahalagahan nito. Dumaan na ang mahal na araw sa atin. Mga kapatid, nakakalungkot. Nakita ko yung ginagawa nila, hindi ko matignan. Kapatid, hindi ganun ang gusto ng Lord. Nasaktan ang mga sarili natin, naipako natin doon sa krus. Tapos na po yun eh. Nakakaawa mga kapatid, nakakasakit, alam mo, nakakaiyak. Kasi ayaw ng Lord yun. Hindi po natin kayang tumbasan yung ginawa ng ating Lord Jesus Christ. Sapagkat siya lang ang nararapat na gawin yun. No? Hindi yun nagbabasa yung Lord. Hindi naman sinabi, sige, saktan yung sarili nyo, ipako yung sarili nyo. Sugatan nyo yung likod nyo, parusahan yung sarili. Hindi po ganun ang gusto ng Lord. Ayaw niya mangyari yun eh. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos ay ang puso at ang puso ko. Ang gusto niya mga kapatid ay tumalikod tayo sa pagkakasala. Tumalikod tayo sa kasamaan. Mamuhay tayo na may kabutihan na sumunod sa kanyang kalooban. Ang gusto niya mga kapatid na bumalik tayo sa kanyang buong puso. Yun ang gusto at handog ng Diyos Ama. Through His Son, Jesus Christ. Yun pong totoo mga kapatid. Sabi nga ni Lord Jesus Christ, ng ating Diyos Ama, na hindi yan ang kailangan kong alay. Kundi ang gusto kong alay nyo ay ang puso at buhay nyo sa akin, ang pagsunod nyo sa aking kalooban. Kapatid, hindi yun ang kalooban ng Lord. Nasaktan natin ang sarili. Paluin natin at ipako sa krus. No! That's a big lie. Dinaya ni Satanas ang isipan ng mga tao. The Bible says na binulog ni Satanas ang kaisipan ng tao. Kaya hindi nila malaman yung totoong kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, maraming nagsilabasan ng mga relihiyon. Maraming mga tao na hindi mapakali kung saan sila pupuntang simbahan, kung saan sila pupuntang mga church.
Nagkaroon ng iba't ibang pangalan ng relihiyon. Nagkaroon ng confusion, ng kaguluhan. Saan ba dito yung totoo? But, mga kapatid, ang totoo makikita natin mismo sa Bible. Kung narinig natin yung panawagan ng Diyos, no, yung mga nakikita natin dyan ng mga evangelists patungkol sa ating Panginoong Hesus, no? Ang totoong gusto ng Lord, mga kapatid, is sa Kanya tayo mismo lumapit. Hindi mismo sa church, no? Sa church, yes, ginawa ng Lord dyan. The house of prayer. Una-una, the house of prayer. Para magkasama-sama tayo ng fellowship. Makinig ng salita ng Lord. But hindi lang po doon nagtatapos. Dapat, mga kapatid, sa loob ng church, tinuturuan natin, no, na yung mga tao na ma-direct na sila kay Lord Jesus Christ. Mabigyan na, may turo natin sa kanila, mabuo yung relasyon na sa Panginoon. Hindi mismo sa loob sa atin, sa mga leaders, sa mga pastor, o sino man doon. Yes, we are family. But kung meron man tayong relasyon sa mga kapatiran natin, sa mga pastor natin, yes. But anong pinakamahigit dun? Yung relasyon po natin sa ating Panginoong Diyos Ama through our Lord Jesus Christ. Sapagkat sa bandang huli, mga kapatid, tatayo tayo sa harapan ng ating Diyos Ama. Isa-isa po tayo. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Yes. Yun po, mga kapatid, ang gusto ng Lord. Maibalik yung relasyon natin sa Diyos. No? At kung nakikita po natin, Lord God, at kung kung ang faith natin, at kung naniniwala natin makapangyarihan ng Diyos. Yes, mga kapatid. Yes, alalaman natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam natin yan. Itong malaking katanungan pa, kapatid. Alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Sa atin ba may kapangyarihan siya? Nakikita ba yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin? O kilala lang natin siya sa isipan? Kung tinatanggap natin, mga kapatid, na makapangyarihan Diyos sa buhay natin at makapangyarihan yung the resurrection ng ating Panginoong Hesus, kapatid, una-una dapat nababago ang buhay natin. Yes, makapangyarihan ng Diyos natin. Kaya niya baguhin lahat. But the question, tinatanggap ba natin yung kapangyarihan niya? Tinatanggap ba natin talaga si Lord Jesus Christ, yung kapangyarihan kanyang muling pagkabuhay? Ang kapangyarihan kanyang muling pagkabuhay ay dahil sa ang gusto ng Lord is mabago ang buhay natin. Mabago ang puso natin, mabago ang pananaw at pag-iisip natin. That is the power of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Because of His resurrection, mga kapatid. No? Anong sabi sa Bible? Dahil siya ay muling nabuhay, lahat ng sumasampalataya sa Kanya, nagmamahal sa Kanya, makakasama rin niya, mabubuhay ding muli, says the Lord. Paano tayo, mga kapatid, mabubuhay kung hindi po natin tinatanggap si Lord Jesus Christ sa buhay natin? Kung hindi po natin sinusunod ang kalooban sa buhay natin? Paano tayo makatanggap ng regalo niyon? No? Ng buhay ng walang hanggan kaligtasan? How? Paano makikita ng mga tao yung kapangyarihan ng Diyos na umiiral sa atin? Kapatid, if we accept Jesus Christ as our Lord and Savior at makapangyarihan, dapat na, kapatid, ang kapangyarihan niya ay dumadaloy sa ating buhay, nababago ang ating puso, nababago ang ating buhay, and for His glory. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. No? John chapter 11, verse 25 to 26. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. No? The one who believes in me will live. Even though they die,
And whoever lives by believing in me will never die. See? Sino pong may gustong mamatay? Siyempre, ayaw po natin. Gusto po natin muling mabuhay. So ito mga kapatid, ngayon maraming tao takot na takot mamatay. Why? Why? Takot na takot sila. Why? Sapagkat wala pa sa puso nila si Lord Jesus Christ. Sapagkat hindi pa sa kanila dumadaloy, hindi pa nila binuksan yung pinto ng puso nila para matanggap yung kapangyarihan, yung resurrection ng Lord, yung kapangyarihan, resurrection ng Panginoong Jesus sa buhay nila. Totoo po yung mga kapatid, kasi ako rin po, nung dating di ko po nakilala si Lord Jesus Christ, takot na takot po ako maaksidente, takot na takot po ako mamatay. Kasi hindi ko po alam ang gagawin ko, hindi ko alam ang pupuntahan ko. I don't know. Diba? But when I know Jesus Christ in my life, nung time na nakilala ko si Lord Jesus Christ sa buhay ko, nung time yes, thank you Lord. Yun po mga kapatid. Nung time na nakilala ko si Lord Jesus Christ, nung nalaman ko po yung ibig sabihin ng resurrection ng ating Panginoong Yesus. Nung nalaman ko mga kapatid yung gano'ng makapangyarihan ng Diyos. No? Simula nakita ko po ang Panginoong Yesus. Nakilala ko siya. At nalaman ko yung ginawa sa krus ng Kalbaryo at nalaman ko po yung mulig niyang pagkabuhay. Tinanggap ko po yung buo sa puso ko. At yung kapangyarihan niya ang dumadaloy sa akin. So, yun po mga kapatid. Nung nakilala ko po yun, at tinanggap po ng buo si Lord Jesus sa buhay ko. At simula mga kapatid, yung kapangyarihan niya, no? Yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, yung kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay mga kapatid, ay dumaloy sa buhay ko. Kaya po ko narito ang sasalita, at kaya po ko na bagong buhay ko at patuloy na binabago, it is because of the Lord Jesus Christ. It is by the grace of God, and it is by the resurrection of, yes, because of His grace and mercy and love for me. And this power and the power of His resurrection ay dumaloy sa buhay ko. No? Lahat ng namatay in every part of my life, binuhay ito ng Panginoon. Unti-unti at patuloy ito binabago ng Lord. Patuloy itong binubuhay. Ano man ang ninako ni Satanas sa buhay ko, sa pamilya ko, muli niya itong binubuhay, muli niya itong binibigyang buhay. Binigyan niya ko ng kalakasan. Ay mga kapatid, nagkaroon ako ng pag-asa, nagkaroon ako ng kalakasan, bumangon ako na ito pala yung taong ito nag-alay ng buhay sa akin, muli siya na buhay is para sa akin, para mabagong buhay ko, para makasama ko sa kanyang kaharian. And I speak to you, Father, I speak to you, brothers and sisters, no, and even your family, that every aspect of life na namatay, I speak life be upon them right now in the name of Jesus Christ. Lahat ng pinatay ni Satanas sa buhay nyo, sa anumang aspeto ng buhay nyo, sa negosyo nyo, o sa anumang meron kayo, kahirapan man, o ano pa mga bagay na yun, I speak life on them in the name of Jesus Christ. The Lord Jesus Christ will resurrect because of you and me. Upang bigyan niya tayo ng pag-asa, upang bigyan tayo ng bagong buhay, bagong pag-asa. Kaya may tinawag tayong born again, muling pagkabuhay. Hindi dahil sa ating sarili, it because of our Lord Jesus Christ, because He resurrected, muli siyang nabuhay. Kung hindi po siya muling binuhay, mga kapatid, wala po tayo ngayon dito. There is no faith. There is no faith. There is no hope. There is no true love. There is no true peace. It is nothing. No? Kahit busisiin pa natin yan, only Jesus Christ will raise up the dead. Tanging si Lord Jesus Christ lamang, kapatid, ang muling nabuhay mula sa kamatay, sa grave. Kahit i-search po natin dyan sa mga namatay na mga great na mga teacher doon, mga iba't ibang mga pastor o sino pa man, they are all dead. O iba't ibang mga nakaturuan, they are all dead. But see, look, our Jesus Christ, the Son of God,
The only one na muli siyang nabuhay. No? Kung dito po natin mga kapatid na iaasa, kung dito natin itutuon ang puso't isipan natin na ang taong ito ay muling nabuhay at meron siyang daladalang pangako na lahat ng sumasampalatay sa Kanya, no, at lahat na nagmamahal sa sumusunod sa Kanya at patuloy na sumusunod, na kahit dumadapa, patuloy pa rin sumusunod, meron po tayong assurance that someday, kapag dumating na yung takdang araw ng Kanyang rapture, may kasiguraduhan po tayo na makasama tayo doon sa karyaan ng Kanyang Diyos Ama. There is no other way, mga kapatid. Sabi ng Lord, I am the way, the truth, and the life, that no one comes to my Father except through me. Napakaliwanag yung mga kapatid. That is the power of the resurrection of our Lord Jesus Christ. The resurrection, the power of resurrection of our Lord Jesus Christ, no? Muli niya tayong binuhay. No, muli niya tayong binuhay. Muli niyang binuhay ang faith natin. Actually, si Lord ang faith natin. He is the finisher of our faith. Siya yung humaharap po sa ating Diyos Ama para sa atin at para sa kanyang mga anak. Itong totoo mga kapatid. Sa tuwing tayo madadapa, sa tuwing tayo'y babagsak sa mga pagsubok, sa tuwing tayo'y magkakasala, sinasadya man o sinasadya, kapatid, ang ating Panginoon ang nasa gitna natin sa ating Diyos Ama. The Lord Jesus Christ is our mediator sa ating Diyos Ama. Siya yung maharap, Ama. Sabi niya doon sa ating Diyos Ama, patawarin niyo po siya. Ngayon, dahil sa nakikita ng ating Diyos Ama, ang kanyang anak si Jesus Christ, nakikita niya doon yung ginawa ni Lord Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo. Ngayon, nahabag ang ating Diyos Ama sa ating lahat. No? Because of the resurrection of our Lord Jesus Christ, nagkaroon po tayo ng mediator. At nagkaroon din po tayo ng intercessor. Si Lord Jesus Christ po ang nanalangin sa ating Diyos Ama. Amen? Hallelujah. At higit sa lahat mga kapatid, because of the power of His resurrection, nagkaroon po tayo ng kapatawaran. Nagkaroon po tayo ng ng kaligtasan, katagumpayan, at matibay na pundasyon. At higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan. Imagine that, mga kapatid. Imagine that the power of the resurrection of our Lord Jesus Christ. It is not by our deeds, but by only His grace and mercy and love for you and for me and for the people of this world. Kaya dahil sa mga kapatid, no, the resurrection of our Lord Jesus Christ, nagkaroon tayo ng confidence na magpapatuloy tayo sapagkat meron tayong inaasahan, na meron tayong pinanghahawakan na pangako. No? Grabe talaga ang ating Diyos Ama. Silo, mga kapatid. The grace of our Father God, the grace. Ano po ba ibig sabihin ng grace? Ito yung grace, no? Ito yung bagay na hindi tayo worth it na matanggap itong regalong ito. We're not worth it to receive it because you and I are sinners. Lumabag tayo sa Diyos Ama. But by the grace of God, na nakita natin sa ating Panginoong Hesus kung gaano niya kamahal ang mga tao. So dapat mga kapatid, dito pa lang, ibig sabihin ng grace, nagbigay muli siya ng pintuan upang makaalis tayo dito sa mundo ng kasalanan, dito sa mundo ng kadiliman,
dito sa mundo ni Satanas na lumabas dito. Binigyan tayo, nagbukas siya muli ng pintuan para maka-escape dito. Binigyan muli tayo ng pintuan, pinagbuksan muli tayo ng pintuan upang ma-transfer tayo doon sa liwanag ng kaluwalhatian ng Lord. No? Hallelujah. At doon natin, mga kapatid, doon, because of His resurrection, because of the grace of our Father na nakita natin sa ating Panginoong Hesus, na siyang napako, nagpakirap ko sa krus ng Kalbaryo, and then, He rose up from the dead. Ito pa, mga kapatid, higit sa lahat, no, because of the power of His resurrection, nagkaroon po tayo ginawa po tayo ng ating Panginoon ng glorified body. Glorified body. As sa Bible po yan, nasa Philippians chapter 3, verse 20-21. Kayo po mag-search doon kung meron po kayo dyan. Because of the resurrection, the power of resurrection of Jesus Christ, dahil itong katawan natin is talagang makasalanan ito. No? But because the power of resurrection of our Lord Jesus Christ, ginawan po niya tayo ng the glorified body na katulad ng katawan ng ating Panginoon Jesus. Basahin niyo po yung mga kapatid. Napaka-importante yan. Hallelujah. Thank you, Lord. At dahil din po, mga kapatid, no, the power, ito po yung mga benepisyo na po yung sinasabi ko ng the resurrection of our Lord Jesus Christ. The power to the Lord Jesus Christ, the resurrection, is sa bawat takot nating nararamdaman, sa bawat kalungkutan, sa bawat depresyon, sa bawat anxiety, sa bawat sakit nating o sa bawat pagsubok na ating kinakaharap sa mundong ito. Because of the power of His resurrection and our faith to Him, every day napapagtagumpayan po natin ito. Every day napagdalabanan po natin ito. Because of Him. Because He's raised up from the dead. Because of our Lord Jesus Christ, we conquer and fear. We conquer sickness and disease. We conquer depression. We conquer anxiety. No? We conquer anger. We conquer unforgiveness. We conquer lust of the flesh. We conquer lust of the eyes and pride of life. We conquer the schemes and the devices of the devil in our life. Yes. And because of the power of the resurrection of our Lord Jesus Christ, the Son of the living God, nagkaroon po tayo ng authority at kapangyarihan to destroy the work of the enemy in our life, to destroy Satan works and plan in our life. Yes, totoo po yung mga kapatid. If we accept really our Lord Jesus Christ in our heart, if we really accept the power of His resurrection in our life, Jesus Christ says, I have given you authority and power by my name. You will cast out demon. You will healing the sick. Diba? Sabi niya sa Luke chapter 10:19, I will give you authority and power to trample down the snake and the scorpion. See? Diba? Hallelujah. Grabe si Lord. Grabe si Lord. Grabe ang ating Panginoon Jesus. And ito dapat, mga kapatid, na matuklasan ng mga tao. Marami pa rin ito, mga kapatid, na hindi nakakaunawa dito. But please, if you have time, share this video upang mapabot ito, no? Kahit sa iba't ibang bansa, marinig ito, no? Ng mga pamilya nyo o sino pa man, please share this.
Napakalaking revelasyon na to. Napakahalaga nito, mga kapatid, lalo sa buhay ng mga tao. Mapakinggan lang nila. Kung hindi man nila maunawaan ito sa una, but marinig nila ito at bandang huli, ipapaalala sa kanila ng Diyos yung mga pangungusap na ito. Kapatid, I tell you the truth. We are in the last days. Bilang na sa ating mga kamay ang pagbabalik nating Panginoong Hesus. Bilang na ang taon, nalalapit na ang pagbabalik. But bago dumating yung the end of time, mga kapatid, there will be a rapture. But the question is, ikaw ba at ako ay kasama? Makakasama ba tayo, mga kapatid? And I believe, no, na lahat tayo rito. And we will pray, no, by His grace and mercy. Nakatulad ng magnanakaw na yun na pinako sa krus, na nagkasala, na sabi niya, no, kay Jesus Christ, na alalahanin mo ko sa pagpunta sa iyong kaharian. Anong sabi ng Lord? Ngayon din, isasama kita. So mga kapatid, we need to pray sa Panginoon na, Lord, alalahanin mo po ako at ang pamilya ko na makasama dyan sa iyong kaharian. Hindi po dapat natin sabihin na, Lord, ginagawa ko naman yung part ko. Lord, tumutulong sa kapwa ko. Lord, nagbabasa ng salita mo. No, hindi po natin dapat sabihin yon. Kasi lahat ng ating ginagawa, hindi pa po yan sasapat yan. Kaya nga, it is by only His grace upang hindi tayo magmayabang, magbalaki. Hindi po ganoon ang gusto ng Lord. Ang gusto niya yung humble heart. No? Yung wala kang ibang sasabihin na, it is Lord, it is by only grace and mercy. That's why na bagong buhay ko patuloy binubuhay. That's why narito ako ngayon. That's why muling nabubuhay ko. Because of the resurrection of our Lord Jesus Christ, patuloy tayong pinagpapala ng Diyos. Patuloy tayo binibigyan ng mga sahod. Patuloy tayo binibigyan anumang bagay na pangailangan natin. It's because of Him. No? Because of Him, of the power of the resurrection, no? Naibalik yung sa original kung paano tayo ginawa ng Lord. That we are, from the beginning, that you and I are created by the image of God and the likeness of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Malapit na po tayo, mga kapatid. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus Christ. Lehina naman Sunday. Yun, mga kapatid. The last one. The power of the resurrection of our Lord Jesus Christ. No? Na pagtagumpayan niya ang kamatayan. Anong sabi ng Lord Jesus Christ? Nasa akin ang susi ng kamatayan. Wow, ibig sabihin ng mga kapatid, walang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Walang kapangyarihan sa kanya si Satanas. So ganun din, mga kapatid, ang sinuman ang sumasampalataya sa kanya, ang sinuman ang nagmamahal sa kanya at nagpapatuloy na paglingkuran siya sa buhay niya, you and I, walang kapangyarihan sa atin. Ang kamatayan, walang kapangyarihan sa atin si Satanas. Because God, ang Diyos natin na pinapanampalatayanan, ang Diyos natin pinagkakatiwalaan ay hindi patay, kundi buhay magpakailanman. Kung ang ating Panginoong Hesus ay mabubuhay magpakailanman, ganun din ikaw at ako at ang pamilya natin at mga kapatid natin ay mabubuhay magpakailanman. Hallelujah! Woo! Thank you, Jesus. Rekatusha hilaramasante. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Rekatasha hilaramasante. Grabe si Lord.
Kaya ang mga apostol niya, sabi ni Paul sa Acts 4:33, no? With the great power of the apostle, continue to testify to the resurrection of the Lord Jesus Christ. And God's grace was so powerfully and worked in them all. Ganon din sa ating mga kapatid, sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya, no? Umiiral ay dumadalo yung kapangyarihan ng Diyos sa atin. Kapangyarihan. Ano ba yung kapangyarihan ito? Kapangyarihan niya na pagbabago ng buhay natin. No, dahil because of the power of the resurrection, yung itinanim sa atin ni Satanas sa ating isipan at lahat ng mga stronghold na nilagay niya sa ating isipan at sa ating emosyon, sa ating puso, sa ating buhay, giniba ito ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Sapagkat sabi ng Panginoong Hesus, ang salita niya may dalawang talim, may dalawang tabak, magkabilang talim, at tumatagos ito at gumigiba sa kaibuturan, sa kasukasuan, sa kaluluwa at espiritu ng buhay ng tao. Ibig sabihin, mga kapatid, nababago ito. Nababago ang buhay ng tao. That's why you and me ay nababago. That's why you and me ay nabago ang pananaw. That's why you and me nabago ang pananalita natin, na dati tayo puro kasamaan because of Jesus Christ, na binago niya because of His power of resurrection, binago niya ang ating pag-iisip at ang emosyon, sapagkat yung emosyon natin, yung isip natin ay ito ay pinaglaruan ni Satanas. Kung ano yung naisip natin dito, hindi natin nalaman. But by the power of the resurrection of Lord Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, and by the power of the words of God, lilinis ito ng Panginoon. Binura niya ito. That's why Paul said, hindi, sa pagsasabi ni Paul na ginigiba namin yung scheme ni Satanas sa pamagitan ng salita. Totoo yung mga kapatid. Kaya doon ka naunawaan na simula wala tayo kay Lord Jesus Christ. Tama nga yung mga kapatid na si Satanas ay binulag niya ang mga tao. Pinuno niya ng kasinungulan sa isipan natin. Minapulan niya ang kaisipan at ang emosyon at ang buhay ng mga tao. But by the grace of God, He sent His Son Jesus Christ on earth to hindi lang po na mabigyan tayo ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, but to destroy the scheme and the plan of the devil in the life of the people. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, nagdala ko ng tabak dito sa mundo, sabi niya. Ano ba yung tabak na yun? That is the sword. The sword, no? The sword, the words of God. Because ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Salita ng Diyos, tinutuwid niya ito. Yung mga maling katuruan na namana natin, na narinig natin sa simula pa sa mga kanunuan natin. Ito yung salita niya makapangyarihan. That's why Satan, hindi siya nagtagumpay kay Lord Jesus Christ. Because sabi Lord Jesus Christ, it is written. Only God, tanging ang Diyos lamang ang ating sasambahin at paglilingkuran. Na kahit ipukul niya, kahit na ipukul niya yung kayamanan sa mundo, kay Jesus Christ, pero si Jesus Christ, sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, ano nilaban niya? It is written. It is written. That is the power of the resurrection of Jesus Christ. Nalaman natin na ang salita niya ay makapangyarihan. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. Hindi na po nagtatapos mga kapatid. No? Glory to God talaga po. At grabe. Salamat, Panginoon. So let us pray mga kapatid, no? Hallelujah. God bless po. Man of God, Ezekiel Asis Ruiz from Philippines. God bless po sa inyo. Sa ministry po dyan, sa lugar nyo. God bless po. Sige po, let us pray na po mga kapatid. Salamat po, Ama, sa lahat Panginoong Hesus. At
Salamat po sa revelation nito, sa pangusap mo ito, Panginoon. Salamat po sa muli mong pagkabuhay. Lord, kung wala po talaga po kayo, hindi kayo muling nabuhay, Panginoon, wala po kami dito ngayon. Kung wala po, Panginoon, yung muling pagkabuhay mo, wala pong healing and deliverance, wala po yung muli mong pagkabuhay, Lord God, wala po yung kapayapaan, wala yung love, walang kaligtas, walang kapatawaran, at walang buhay ng walang hanggan, Lord. Lord, salamat po, Lord. Wala po kami pagmamalaki, Ama. Wala po kami pagmamalaki, Panginoon Jesus, sapagkat kami, Panginoon ko, Lord God, ay nagkasala sa iyo, Panginoon. But by your grace and mercy and love for us, Father, O Rabashaita Rabakande, binigyan mo kami ng pagkakataon pang the last chance, Father God, the last chance, Father God, upang, Lord God, mabagong buhay namin. Makilala ka namin sa aming buhay, upang makilala namin ang kalooban mo, ang mga utos mo, na siya nagdudulot, Panginoon, ng buhay na nakakalugod sa iyo, ng buhay na nakakaaya-aya sa iyo, na may buhay na may kabanal at pagkatuwid, Panginoon ko. Lord, salamat po, Panginoon, na alam po namin na we are not worthy to receive this, Panginoon. We are not worthy to receive the salvation and the eternal life. But Lord, because of your great grace and mercy and love for us, ginawa mo kaming karapat-dapat, Panginoon ko, Lord. At Lord, wala po kaming pagmamalaki. Wala po kaming pagmamalaki, Lord. At kundi ang kabutihan mo lamang, Panginoon, sa buhay namin, Lord. At Lord, dalahin po namin naman, Lord, sa bawat buhay, Lord God, na aming tinatahak sa mundong ito, manatili ang iyong kapangyarihan, manatili ang iyong pagmamahal, manatili ang iyong kabanalan at kabutihan sa aming buhay, Panginoon ko, Lord God, nakasama ka. Lord, dalahin po namin, Ama, na samahan mo kami, protektahan mo kami, maging aming mga kapatiran, maging aming mga mahal sa buhay, Lord God, especially sa malalayong lugar, Panginoon ko, Lord God. Sinasama po namin dito, Lord God, mga aming kapatiran, Lord God, for your glory, Father God. And Lord, patuloy po, Lord God, na maluwalhati ka sa buhay namin, Panginoon Jesus, Ama. Lord, patuloy mo, Lord, kami gamitin for your glory, Father God. Patuloy mo kami, Panginoon, Ama, Lord God, na kausapin, Lord God. Patuloy mo kami turuan pa sa mga nais mong baguhin sa amin, Lord God. Lord, hindi po namin alam kung ano pa po yung mga bagay na nasa kalaliman ng aming puso o aming mga iniisip, Lord God. Kayo lang po nakaalam ng puso namin, Panginoon, Lord. Tinatanggap po namin, Lord God, sa patuloy mong pagtutuwid sa amin. Tinatanggap po namin, Panginoon, sa patuloy mong pagtatama sa aming mga pagkakamali, Lord God. Lord, tinatanggap po namin ito ng buong puso, sapagkat, Lord, ikaw po ang aming Diyos, Ama, at ikaw po ang aming, at kami po ay yung mga anak, sapagkat sabi mo, Panginoong Ama, tinutuwid mo yung mga anak mo, at mga minamahal mo. Lord, we are here, we are humbled down ourselves, Lord God, to you in your presence, Father God. That, Lord, patuloy po namin, Lord, binubuksan ang puso namin sa iyo. Patuloy ko, Lord God, na kumilos sa amin. Patuloy mo kami gabayan, patnubayan ng mayong banal na Espiritu, Panginoon ko, Lord God. We are willing, Lord God, to serve you with all our heart, Lord God. We are willing, Lord God, to walk in the wilderness, Father God. Lord, thank you. We glorify you, we magnify you, we love you, Father. We love you, Lord Jesus Christ. Gamitin mo kami, Panginoon ko, Lord God, ayon sa iyong pagkakatawag sa amin, ayon sa pagkakadesenyo mo sa amin, Panginoon ko, Lord God, for your glory. Lord, salamat sa araw nito. Binabalik na po namin sa lahat ang pinakamataas po sa salamat, parangal, kadakilaan, at kalulhatian in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Everybody says, Amen, and Amen, and Amen, Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you. Salamat po, mga kapatid. And kay si Brother Mike, ingat po sa biyahe, no? Ingat sa biyahe, papabalik dito. God bless you. No? Naway, samahan ka ng Panginoon, ingatan ka ng Lord, papabalik dito, saan ka magpunta. Salamat po sa mga nakinig, at salamat po sa mga makapakinig nito, and God bless them. Salamat po rin si Kate, Makantangay, God bless you po. God bless you po si Smith, God bless you po Frank J, Brother J from Canada, God bless you, brother.
I miss you, brother. And God bless po, Jeric Fast, and your family, your ministry. May the Lord bless you and guide you, protect you. In the name of Jesus Christ. God bless po, Waffle Maid Diane. God bless you and your family. May the Lord guide you, protect you. God bless you. Sis Jenny Lynn Sapad, God bless you in your business of your husband. God bless you and your family. May your protection and the love of God be upon you. Sino pa po? And yun. And salamat po mga kapatid. And God bless po the man of God from Philippines, no? Hezekiah Asis Ruiz. God bless you po sa mga minister nyo dyan, sa pamilya nyo dyan. God bless you. And may the Lord bless you and guide you, protect you in the name of Jesus Christ. Salamat mga kapatid. God bless po to all. God, all be the glory. In Jesus' name. Amen. Bye-bye po. God bless. Hallelujah. Thank you, Jesus.